Hello! Kamusta po mga kasayma? Sandra here. Nako, isang napakagandang story pong muli ang nihanda ko sa inyo na siguradong magugustuhan ninyo. Hindi na natin patatagalin pa, simulan na natin. Hindi ka lang baog, Naya. Napaka-boring mo pa sa kama. Walang lalaking magtatagal sa'yo? Ang mga salitang iyon, malamig, nang uuyam at walang habas, ang sumaksak sa puso ni Naya habang nakatayo siya sa tapat na bahagyang nakabukas sa pinto ng opisina. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang pag-ibig sa loob ng 2 taon na si Derek ay walang pakundangan siyang ginagawang katatawanan habang nakapatong sa malanding sekretary nito na si Solira. Sa ibabaw mismo ng office desk, habang umiindayog ang dalawa sa gitna ng kataksilan, nadurog lahat ng pangarap ni Naya. Ang regalong orasan at paboritong cake na bitbit niya para sa kanilang anibersaryo ay bumagsak sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng kanyang pagkatao. Hindi siya umiyak sa harap ng mga traidor. Sa halip, ang sakit ay napalitan ng isang nag-aalab at matinding galit. Determinado at gustong patunayan na mali, mapanghusga at walang kwentang ex-nobyo. Dinala si Naya ng kanyang mga paa sa pinakagilid at eksklusibong VIP club sa lungsod. Sa gitna ng maingay na musika at makukulay na ilaw, natagpuan niya ang isang misteryosong lalaki sa madilim na sulok ng bar. Taglay nito ang kakaibang aura ng kapangyarihan at mapanganib na kagwapuhan. Mga matang nakakamatay tumitig, matangos na ilong, panga na tila ginuhit ng Diyos. Sa pag-aakalang itong pinakamahal at pinakabelyadong gigolo sa lugar, inilapag ni Naya ang natitira niyang 5,000 piso sa mesa. Kunin mo to. Patunayan mo sa akin na hindi ako baog at hindi ako boring. Ibigay mo sa akin ang pinakamasarap na gabi ng buhay ko. Ang hindi alam ni Naya ang lalaking kanyang ginamit at binayaran ay hindi isang gigolo, kundi si Revan Vane, ang pinaka-kinatatakutan, malamig at pinaka-makapangyarihang bilyonaryo sa industriya na balitang baog din daw at walang sino mong babaeng po pwedeng makalapit. Sa halip magalit sa pambabastos ng dalaga, tinanggap ng bilyonaryo ang hamon. Ang gabing yon ay naging isang bagyo ng pagnanasa, init at walang kapantay na wild na pagtatago na lumagpas sa lahat ng limitasyon ni Naya. Ngunit bago pa sumikat ang araw, nilamon ni Naya ng takot at hiya. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, inipit ang 5,000 piso sa nightstand kasama ng maikling sulat at mabilis tumakas ng walang lingon-lingon. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang di inaasahang balita na magpapabago sa kanyang mundo. Nagbunga ang gabing yon at hindi lamang isa kundi 6 na sanggol ang sabay-sabay tumitibok sa kanyang tiyan. Dala ng takot at kagustuhang protektahan ng kanyang mga anak mula sa anumang gulo, nagpakalayo-layo si Naya sa ibang bansa at mag-isang tinaguyod ang mga sanggol. 5 taon nang mabilis na lumipas, nagbalik si Naya sa Pilipinas kasama ng 6 niyang anak. Inaakalang ligtas ng lahat at handa na siyang magsimulang muli bilang isang executive assistant. Ang hindi niya alam, ang 6 niyang anak hindi lang basta mga batang cute, kundi mga certified geniuses na may kakaibang angking talino sa hacking, stock market at martial arts. Ngunit tila nilalaro siya ng tadhana. Sa kanyang unang araw sa bagong trabaho sa Vane Enterprises, ang bagong CEO at boss na kailangan niyang paglingkuran ay walang iba kundi si Revan Vane. Ang lalaking binayaran niya ng 5,000, ang lalaking 5 taon na palang naghahanap sa kanya sa buong mundo at ang tunay na ama ng 6 niyang anak. Ngayong nakulong na si Naya sa mga bisig na isang possessive at powerful na bilyonaryo, paano niya itatago ang lihim ng 6 na batang kamukhang kamukha nito? Makakatakas pa kaya siya sa lalaking hindi lang pala nagnakaw ng kanyang gabi, kundi handang angkinin ng kanyang buong buhay, puso at ang 6 nilang anak? Bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng mataas na gusali ng Velasco Group. Ngunit mas malamig at mas madilim ang pakiramdam sa loob ng malawak na hallway ng 12th floor. Bit-bit ni Naya ang isang mamahaling velvet box na naglalaman ng Swiss luxury watch na pinag-ipunan niya ng 5 buwan, kasamang isang strawberry shortcake na paborito ng kanyang nobyo.
Ngayong gabi ang ikalawang anibersaryo nila ni Derek. Balak niya sana tong sorpresahin dahil alam niyang nag-overtime to para maipapasok na bagong proyekto. Ngunit habang lumalapit siya sa pinto ng executive office, napansin niyang bahagyang nakaawang ito. May kakaibang tunog na lumalabas mula sa loob, mga mabibigat na hininga, kaluskos ng natatapon ng mga papel at impit na ungol ng isang babae. Kumarap si Naya, natigilan ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk, sa gitna ng mga nagkalat na kontrata at folder, nakapatong ang kanyang sekretaryang si Solira. Nakataas ang maikling palda nito habang nakakapit ang magkabilang binti sa bewang ni Derek. Ang noble niyang si Derek, ang lalaking paulit-ulit na nagsasabing ginagalang ang kanyang pagiging inosente, ay walang habas na umiinayog sa ibabaw ng babae habang humihingal sa matinding pagnanasa. Derek, dahan-dahan naman. Maarte at natatawang pigil ni Solira habang nakakapit sa magkabilang balikat ng lalaki. Paano kung, paano kung biglang pumasok si Naya? Baka mahuli tayo ng sweetheart mo. Isang malamig at nang-uuyam na tawa ang sumagot mula kay Derek. Di man lang to huminto sa ginagawa, mas lalo pa nitong pinalalim ang bawat baon habang nakatingin sa mukha ng sekretarya. Hayaan mo, stupid ang babaeng yon. Malamig na boses ni Derek na puno ng pangmamaliit. 2 taon na kami, pero kahit kailan hindi man lang ako pinatayo ng maayos. Napaka-inosente, napaka-boring sa kama, at sigurado kung baog ang babaeng yon, walang kadating-dating bilang babae. Ikaw lang nakapagpapaligaya sa akin, Solira. Talaga? Hindi ka natatakot na iiwanan ka niya? Maarteng hirit ulit ni Solira habang umuungol ng malakas. Iwan ako? Asa siya? Sana yon ang umaasa sa akin. Boring na nga, baog pa. Walang ibang lalaking magtsatsaga sa kanya. Bumagsak ang bitbit ni Naya sa sahig. Ang kahon ng orasan at ang cake mabilis na nasira sa malamig na semento. Sa loob ng silid natigilan ang dalawa at mabilis na napatingin sa pinto. Ngunit bago pa sila makapagayos ng damit o makalabas, mabilis tumalikod si Naya. Hindi siya umiyak. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit na parang sumaksak sa kanyang dibdib, mabilis na rinamo na isang nag-aalab, matinding galit at pagnanais ng resback. Boring? Baog? Walang ibang lalaking magtsatsaga? Pumasok si Naya sa pinaka-eksklusibong VIP club sa kabisera, ang Black Obsidian. Ang lugar na to ay kilala bilang tambayan ng mga bilyonaryo, ngunit ayon sa mga chismis, dito rin kumukuha ng mga mayayamang matrona ng mga high-class escorts at gigolo na may angking perpektong kagapuhan kapalit ng malaking halaga. Nanginig ang kamay ni Naya habang binubuksan ang kanyang wallet. Nalabas niya ang natitira niyang pera, 5,000 piso na nakatupi ng maayos. Ito ang huling pera na naipon niya ngayong buwan. Habang nakaupo sa bar counter at nagtatagis sa mga bagang sa galit, nilibot niya ang kanyang paningin sa pinaka-madilim at pinaka-hiwalay na VIP corner ng bar. May isang lalaking nakaupo ng mag-isa. Ang lalaki ay nakasuot ng pasadyang itim na tuxedo na bahagyang nakabukas ang 2 button sa itaas ng kartero na nagpapakita ng kaunti at matipunong bahagi ng kanyang dibdib. Hawak itong isang baso ng whiskey habang nakatitig sa malayo. Ang mukha nito tila ginuhit ng pinakamahusay na eskultura. Matangos na ilong, malalim at makapangyarihang mata, at mga matang may lamig at makamamatay na tingin. Ang aura nito'y sobrang formal, ngunit may halong mapangarib na pagnanasa. Sa isip ni Naya, ito na siguro ang top tier o pinakamamahaling gigolo sa buong VIP club. Ang ganong kagapuhang mukha at katawan, pangarap ng kahit sinong babae. Dala ng epekto ng ininom niyang matapang na alak at ng matinding kagustuhang dumante, direktang naglakad si Naya patungo sa VIP corner. Inignora niya ang mga bodyguard na nakatayo malapit doon na tila nagulat na makita siyang lumalapit. Humarap si Naya sa lalaki. Napatingin ang lalaki sa kanya. Kumunot ang noo nito at tinitigan siya ng malamig mula ulo hanggang paa. Magkano ka sa isang gabi? Diretsahang tanong ni Naya, pilit pinatitigas ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Bahagyang natigilan ng lalaki, binaba ang hawak ng baso ng whiskey at tumitig sa kanya gamit ang mga matang tila nakakatago sa kaluluwa. What did you just say? Malalim at napaka makapangyarihang boses na sagot ng lalaki.
Nilabas ni Naya ang 5,000 piso. Malakas na pinukpok to sa ibabaw ng glass table sa harap ng lalaki. Gusto kong patunayan sa ex-nobyo kong traidor na hindi ako baog at hindi ako boring. Matapang na pahayag ni Naya habang nakatitig sa mata ng lalaki. Kunin mo ang 5,000 pisong to. Bayad ka na para sa buong gabi. Ibigay mo sa akin ang pinakamasarap, pinakamatindi, at pinakamainit na gabi ng buhay ko. Natitigan ng lalaki ang 5,000 piso sa mesa. Pagkatapos tumingin to ulit sa namumulang mukha ni Naya. Isang napaka-misteryoso at mapaglarong ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng lalaki. 5,000 pesos? Bulong ng lalaki habang dahan-dahang tumatayo. Dahil sa kanyang katangkaran, tuluyang nadomina ng kanyang kalawakan ang maliit na tindig ni Naya. Miss, napakamura mo namang binabayaran ng mga serbisyo ko. Pero dahil mukhang kailangan mo na isang napakatinding leksyon, bago pa makapagsalita ulit si Naya, hinawakan ng lalaki ng mahigpit ang kanyang panga. Nilapit ang mukha sa kanya at bumulong. Tatanggapin ko ang maliit mong bayad. Bawat hakbang patungo sa private elevator, parang may hatak ng napakatinding boltahe. Hawak ng lalaki ang pulso ni Naya, hindi sobrang higpit para masaktan siya, ngunit sapat para iparamdam na wala na siyang daan para umatras. Narinig ni Naya ang mahinang beep ng iska ng lalaki. Ang isa'y kulay gintong VIP card sa panel ng elevator. Walang button na pinindot. Kusa silang dinala nito sa pinakataas na palapag ng gusali, ang presidential suite. Nang mag-click ang pinto at tuluyang bumukas, sumalubong sa kanila ang isang napakalawak, madilim at eleganteng silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malalaking salaming bintana na nakatutok sa kumikislap na ilaw ng lungsod. Pumasok ang kaba sa dibdib ni Naya. Nang mag-lock ang pinto sa kanilang likuran, parang biglang nagbago ang hangin sa paligid. Naging mabigat, mainit at puno ng kakaibang pagnanasa. Napaatras si Naya ng dahan-dahan, tanggalin ng lalaki ang kanyang luxury silk tie. Tinapon nito yon sa sahig nang di inalis ang tingin sa kanya. Ang mga mata ng lalaki, mga matang kulay abelyana na tila nakakatagos sa kanyang kaluluwa, ay nakatitig sa kanyang mga labi na parang isang gutom na leon na nakakita ng pinakamasarap na huli. Sigurado ka ba sa pumasok sa pintong ito, miss? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay pabulong, malamig, ngunit may nag-aalab na init habang dahan-dahang binubuksan ng mga unang button ng kanyang tailored shirt na nagpapakita ng kanyang matipuno at sculpted na dibdib. Kapag nagsimula ako, walang hilingan na huminto, walang pagsisisi. Napalunok si Naya, nanginginig ang kanyang mga tuhod at mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Ngunit sa tuwing pumipikit siya, naririnig niyang muli ang nang-uuyam na tawa ni Derek at Solira. Napaka-boring sa kama. Sigurado kung baog ang babaeng yon. Inangat ni Naya ang kanyang baba, pilit tinatago ang kaba at direktang tumitig sa lalaki. Oo, gawin mo na. Ipakita mo sa akin kung anong kaya mo. Isang mapaglaro at madilim na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. As you wish, my employer. Sa isang mabilis at maotoridad na galaw, hinina ng lalaki ang bewang ni Naya at isinandal siya sa pader. Nabitawan ni Naya ang kanyang maliit na shoulder bag bago pa siya makahinga ng maayos. Inangkin ng lalaki ang kanyang mga labi sa isang matindi, malalim at nakalilitong halik. Ito ang unang beses sa buhay ni Naya na nakaramdam siya ng ganong klaseng pagnanasa. Si Derek palaging mabilis, malamig, at tila nakatupad lang ng obligasyon. Ngunit ang lalaking to, ang bawat paghalik nito ay puno ng dominasyon at pagnanasa na tila gustong ubusin ang hininga ni Naya. Napasinghap si Naya nang bumaba ang mga halik ng lalaki mula sa kanyang labi patungo sa kanyang leeg, bago dinala ang kanyang kamay sa mga matitigas na muscles ng dibdib nito. Kuryente. Bawat pagdampi ng magaspang at mainit na kamay ng lalaki sa kanyang balat, nagdudulot na matinding panginginig sa buong katawan ni Naya. Inawakan siya ng lalaki sa ilalim ng kanyang mga hita at mabilis siyang inangat habang hindi napuputol ang kanilang halik. Napakapit si Naya sa balikat ng lalaki habang dinadala siya nito patungo sa napakalaking king-size bed sa gitna ng silid. Inihiga siya nito sa malambot na kama. Sa gitna ng dilim at ng maasul na liwanag mula sa bintana, pinagmasdan ng lalaki ang mukha ni Naya.
Ang mga daliri nito ay dahan-dahang humahaplos sa mga pisngi at labi ng dalaga. Napakaganda mo, bulong ng lalaki sa garalgal na boses. Ang ex-boyfriend mo ay ang pinakatangang lalaki sa buong mundo para pakawalan ka. Bago pa makapagsalita si Naya, nilamon na ulit sila ng init. Sa gabing yon, tinuro ng misteryosong lalaki kay Naya kung ano ang totoong kahulugan ng pagnanasa. Walang silbi, galit o lungkot dahil ang buong sistema ni Naya nilamon ng tamis at init ng kanilang pagsasama. Ang bawat hawak, bawat halik, at bawat ulit ng kanilang pagtatagpo, nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Isang patunay na buhay siya, nabuo siya, at namali lahat ng pang-alipusta sa kanya. Nang mag-umaga, dahan-dahang nagising si Naya dahil sa sinag ng araw na tumatama sa malawak na bintana ng suite. Masakit ang buo niyang katawan, partikular ang kanyang bewang at may kakaibang hilab at init sa kanyang puson. Dahan-dahan siyang umupo habang hawak ang puting kumot sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa kanyang tabi. Doon, mahimbing pang natutulog ang lalaki. Nakadapa ito. Ang kumot ay nakatakip lamang hanggang sa bewang nito na nagpapakita ng malapad at may guhit nitong likod. Sa liwanag ng umaga, lalong lumabas ang nakakatakot na pagiging perpekto ng mukha nito. Mga mahahabang pilik mata, matangos na ilong, at panga na tila ginuhit ng Diyos. Biglang pumasok ang matinding takot, kaba at hiya sa utak ni Naya. Diyos ko, anong ginawa ko? Nakipag-isang gabi ako sa isang di kalalang lalaki dahil lang sa galit? Nanginig ang mga binti ni Naya nang dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Pinulot niya ang kanyang mga damit na nagkalat sa carpeted floor at mabilis na isinuot ang mga to. Kinuha niya ang kanyang bag. Bago siya humakbang patungo sa pinto, bumalik siya sa gilid ng nightstand. Doon, nakapatong isang mamahaling Patek Philippe watch at isang gold car key ng lalaki. Nalabas ni Naya mula sa kanyang bag ang 5,000 piso na nakatupi pa rin. Inipit niya to sa ilalim ng mamahaling relo at kumuha ng sticky note sa kanyang bag. Kumuha siya ng ballpen at mabilis na nagsulat ng maikling mensahe. Salamat sa serbisyo. Bayad ka ng buo. Huwag mo na akong hahanapin pa. Mabilis na tumakbo si Naya palabas ng suite. Sumakay sa elevator at mabilis sumakay ng taxi pabalik sa kanyang apartment nang di man lang lumingon sa likod. Pagkalipas ng 3 linggo, nasa kalagitnaan si Naya ng paglalakad sa sidewalk matapos magpasa ng kanyang resume sa ilang kumpanya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-ikot ng paligid. Ang sinag ng araw naging sobrang liwanag at ang mga tunog ng sasakyan tila lumayo. Napahawak si Naya sa kanyang tiyan habang mabilis na lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pumasok siya sa isang malapit na fast food restaurant at mabilis na tumakbo sa banyo. Napalhod siya sa harap ng sink habang sumusuka ng walang lumalabas kundi tubig. Ang kanyang sikmura tila baliktad na baliktad. Nang mawalan siya ng balanse, may isang mabait na babae ang nakakita sa kanya at mabilis siyang sinugod sa pinaka malapit na klinik. Nang magdilat si Naya ng mata, nakahiga siya sa isang maliit na kama sa klinik at may dextrose ang kanyang kamay. Pumasok ang may edad na doktora na may hawak na clipboard at ultrasound transducer. Gising ka na pala, iha? Nakangiting sabi ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Dok, anong nangyari sa akin? May malala po ba akong sakit sa bituka? Bakit po ako biglang nahihilo at nasusuka? Kabadong tanong ni Naya. Umiling ang doktor at lumapit sa kanya. Wala kang sakit sa bituka, Miss Naya Salvador. Ginawa ka namin ng blood test at mabilis na ultrasound habang tulog ka. Iniharap ng doktora ang ultrasound monitor kay Naya. May mga itim na bilog doon na may maliit na tuldok sa loob. Congratulations, Miss Salvador, you're pregnant. Napatigil si Naya. Buntis? Dok, sigurado po ba kayo? Oo, napakasigurado at hindi lang yan. Tinuro ng doktor ang monitor. Tingnan mo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pitak-pitak ang gestational sacs. You are carrying sextuplets. Iha, 6 na sanggol ang sabay-sabay na tumitibok sa tiyan mo ngayon. Sextuplets? 6?
Para bang huminto ang ikot ng mundo ni Naya. Napahawak siya sa kanyang patag pang tiyan habang di makapaniwala. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Derek at ang mga salitang tinapon nito sa kanya. Sigurado akong baog ang babaeng yon. Walang ibang lalaking magtsatsaga sa kanya. Isang luha na may halong sakit at matinding tagumpay ang umagos sa pisngi ni Naya. Napailing siya habang napapangiti sa gitna ng pag-iyak. Baog? Sinong baog ngayon, Derek? Hindi lamang niya napatunayan na mali ang traidor niyang ex-nobyo. Binayaan pa siya ng anim na sanggol mula sa isang gabi na puno ng galit at pagnanasa sa misteryosong lalaki sa bar. Subalit mabilis din pumasok ang takot sa kanyang puso. Si Derek at Solira ay kilalang tsismoso at walang awa. Kapag nalaman ng mga tao sa paligid niya na buntis siya ng walang asawa at anim pang anak niya, tiyak gagamitin nila to para sirain ang kanyang pangalan. Dala na matinding proteksyon sa kanyang mga unborn babies, nagdesisyon si Naya. Nag-resign siya sa kanyang kasalukuyang trabaho via email. Binenta ang kanyang kakaunting alahas at gamit, kinuhang buong naipon sa bangko at bumili ng one-way ticket patungong ibang bansa. Doon sa isang tahimik na bayan sa Europe, mag-isa niyang itinaguyod, isinilang at ipinaglaban ng anim niyang sanggol, malayo sa kahit kanino. 5 taon nang mabilis na lumipas. Sa malawak na sementadong tarmac ng Ninoy Aquino International Airport, marahang lumapag ang isang malaking Boeing 777 mula sa Zurich, Switzerland. Sa gitna ng maingay at abalang karga ng arrival area, biglang napahinto halos lahat ng pasahero at airport personnel. Ang mata ng mga tao mula sa mga flight attendant hanggang sa mga palabas na turista ay nakatutok sa isang grupo na naglalakad palabas ng VIP Customs Lane. Sa gitna ay si Naya. Nakasuot siya ng eleganteng white trench coat na nakalapat sa kanyang payat ngunit kurbada at matured na katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa kaunting alon at ang kanyang mukha pinalalamutian ang kaunting makeup na nagpapatampok sa kanyang likas na kagandahan. Ngunit hindi sinaya ang tunay na pinagkakaguluhan ng mga tao, kung hindi ang anim na maliliit na batang sunod-sunod na naglalakad sa kanyang gilid at likuran. Lahat sila ay 5 taong gulang pa lamang, ngunit nakasuot ng pasadyang mini tailored suits at sunglasses. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng perpektong itsura, mga matutulis na panga, matangos na ilong at aura na puno ng kakaibang dignidad at kapangyarihan, na tila ba mga royalty na naglalakad sa airport terminal. Sila ang mga anak ni Naya, ang kanyang 6 na genius sextuplets. Ethan Vin Salvador, the mastermind and hacker, ang pinakapanganay sa 6. Nakasabit ang isang customized high-tech mini tablet sa kanyang kamay habang ang mga daliri mabilis na gumagalaw sa screen. Sa edad na 5 taon, lihim siyang kinatatakutan sa dark web bilang ang legendary white hat hacker na nagngangalang Zero. Evan Vane Salvador, the financial prodigy, ang ikalawa, nakahawak sa strap ng kanyang maliit na leather briefcase habang nakatitig sa kanyang smartwatch na nagpapakita ng live stock market feeds mula sa Wall Street. Siya ang umahawak sa lahat ng naipong pera ng pamilya sa pamamagitan ng crypto futures at offshore index funds. Enzo Vane Salvador, the enforcer, ang ikatlo. Tahimik, nakatitig ng matalim sa paligid at may tindig na tila isang trained bodyguard. Sa kabila ng murang edad, nagtataglay siya ng black belt sa taekwondo at Krav Maga. Kayang magpabagsak ng matatangkad na tao gamit ang tamang pressure points. Ellie Vane Salvador, the medical genius, ang ika-4. May bitbit na maliit na silver kit na naglalaman ng mga espesyal na gamot at herbal compounds na siya mismong nag-imbento. Kabisado niya ang buong human anatomy at pharmacology sa edad na 4. Eric Vane Salvador, the grand strategist, ang ika-5. Naka-cross arms habang ang kanyang mga mata mabilis na nag-a-analyze sa bawat tao sa airport. Siya ang utak sa mga plano ng magkakapatid. Palaging minakandang Plan A hanggang Plan Z sa bawat sitwasyon. Ella Vane Salvador, the influencer and model. Ang bunso at ang tayong prinsesa ng pamilya, nakasuot ng pink designer coat, may bitbit na maliit na luxury bag at kumakaway pa sa mga taong kumukuha ng litrato sa kanila. Meron siyang mahigit 5 milyong followers sa social media sa Europe bilang isang sikat na child model. Mami,
Ba't kailangan pa natin bumalik sa tropical country na to? Maarating tanong ni Ella habang pinalalagpas ang kanyang pink sunglasses sa kanyang ilong. The humidity here is going to ruin my skin layer. Nangiti si Naya, huminto para ayusin ang collar ng coat ng kanyang bunso. Kailangan ni Mommy magtrabaho ulit dito, baby. Dito nakatayo ang pinakamalaking corporate headquarters kung saan po pwede kong gamitin ang degree ko para sa kinabukasan ninyo. Don't worry, Mommy. Singit ni Ethan habang hindi tumitingin sa kanyang tablet. I already bypassed the private database of all major corporations in the Philippines. If your new boss gives you a hard time or makes you cry, I will delete his entire server and send his browser history to the media. And if his salary offer is insultingly low, Mommy, just tell me. Dagdag ni Evan habang tinitingnan ng kanyang smartwatch. I can short sell his company stocks and crash his market cap by 20% before lunch. At kapag sinubukan niya namang mambastos, malamig na hirit ni Enzo habang nagpapanog ng kanyang maliliit na daliri. I will break his kneecaps. Natawa si Naya sa sobrang protektado at katalinuhan ng kanyang mga anak. Kahit kailan hindi niya pinagsisihan ang gabing yon, 5 taon nang nakakaraan. Ang 6 na batang to ang kanyang buhay, kanyang lakas at kanyang pinakamalaking tagumpay. Kinabukasan, naghanda si Naya para sa kanyang pinaka-importanteng job interview. Nag-apply siya bilang executive assistant sa pinakamalaki, pinakamayamang conglomerate sa buong Asia, ang Vane Enterprises. Ayon sa kanyang saliksik, ang Vane Enterprises ang humahawak sa higit kalahati ng real estate, shipping at technology infrastructure ng bansa. Ang CEO ng kumpanyang ito ay isang kinatatakutang bilyonaryo na kilala sa pagiging malamig, walang awa at walang kapantay ang husay sa negosyo. Balitang wala ring sinumang executive assistant ang tumatagal sa kanya na higit sa 5 araw dahil nga sa napakagaspang at napakahigpit nitong pag-uugali. May mga chismis pa nga na kaya daw wala tong asawa o girlfriend ay dahil baog ito at walang pakiramdam sa mga babae. Pumasok si Naya sa napakalaking, kulay itim na skyscraper ng Vane Enterprises sa gitna ng Central Business District. Dinala siya ng private express elevator patungo sa 88th floor, ang buong palapag na nakaalan lamang para sa Office of the President. Tumunog ang elevator nang makarating to sa tuktok. Humahakbang si Naya sa ibabaw ng makapal na dark gray carpet. Ang buong palapag napakalawak, nakadesenyo sa minimalist at dark-toned luxury style. Inayos ni Naya ang kanyang fitted black pencil at beige blazer. Kinuha niya ang kanyang portfolio folder, hingang malalim. Para sa 6 mong anak, Naya, kakayanin mo to. Lumapit siya sa napakalaking double-leaf matte black door ng CEO office. Huminga siya ng malalim, kumatok ng 3 beses. Come in. Isang malamig, garalgal at maotoridad na boses ang sumagot mula sa loob. Napahinto si Naya. Ang boses na yon, bakit tila pamilyar? Bakit biglang nagtayuan lahat ng balahibo sa kanyang leeg at tila ba bumigat ang kanyang dibdib? Pumikit siya ng sandali, pilit inalis ang kakaibang pakiramdam at dahan-dahang tinulak ang mabigat na pinto. Pumasok si Naya. Ang silid ay napakalawak na may floor-to-ceiling glass wall na nakatanaw sa buong lungsod. Nakatalikod ng isang matangkad at malapad na balikat ng lalaki. Nakasuot to ng 3 pisang pasadyang itim na suit. Nakapasok ang isang kamay sa bulsa habang ang isa'y humahawak sa isang baso ng whiskey. Kahit maaga pa sa umaga. Good morning, Mr. Vane. I am Naya Salvador, applying for the executive assistant position. Maayos at formal na pakilala ni Naya habang nakatayo ng tuwid. Nang marinig ang pangalang Naya Salvador, natigilan ang kamay nito sa pag-ikot ng baso ng whiskey. Dahan-dahan humarap ang lalaki. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang hawak na leather portfolio folder ni Naya mabilis na nadulas mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Bumagsak ang mga papel sa kanyang paanan. Tumigil ang ikot ng mundo ng dalaga. Nanlamig ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa at ang dugo sa kanyang mga pisngi tila mabilis na nawala. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harap, ang pinaka-kinatatakutang bilyonaryo, ang sinasabing baog at malamig na CEO ng Vane Enterprises na si Devon Vane, ay walang iba kundi ang lalaking ginamit niya sa galit. Tinawag niyang gigolo at binayaran ng 5,000 piso 5 taon ang nakakaraan sa VIP club.
Bumagsak ang mga papel mula sa folder ni Naya, kumalat sa makapal na dark gray carpet. Ngunit wala siyang lakas para yumuko at pulutin ang mga yon. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng pinto, tila napako ang kanyang mga binti habang ang lakas ng tibok ng kanyang puso ay halos pumatay sa kanyang sistema. Si Revan Vane, ang lalaking inakala niyang isang simpleng gigolo sa VIP club. Ang lalaking binayaran niya ng 5,000 piso, 5 taon nang nakakaraan, ay ang pinaka makapangyarihang bilyonaryo sa buong bansa. Dahan-dahan ibinaba ni Revan ang kanyang baso ng whiskey sa ibabaw ng malaking mahogany desk. Ang kanyang mga matang kulay abelyana na tila nakatatagos sa kaluluwa ay nakatitig ng diretsyo kay Naya. Sa simula, may gumuhit na matinding pagkabigla sa mukha ng bilyonaryo, ngunit mabilis tong napalitan ng isang napaka-misteryoso, madilim at mapaglarong ngisi. Pinasok ni Revan ang kanyang magkabilang kamay sa bulsa ng kanyang pasadyang trousers at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Naya. Bawat paghakbang ng bilyonaryo nagdudulot na napakatinding aura ng kapangyarihan at dominasyon na nagpapakipot sa buong silid. Napaatras si Naya, 1 hakbang, 2 hakbang, hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa nakasarang matte black door ng opisina. Huminto si Revan sa mismong harap niya. Dahil sa taas ng lalaki, tuluyang nadominahan ng shadow nito ang maliit na tindig ni Naya. Amoy na amoy ni Naya ang pamilyar at nakalilitong amoy nito. Isang timpla na expensive cedarwood, masculine perfume at matapang na whiskey. Pinatong ni Revan ang 2 nitong kamay sa pinto sa magkabilang gilid ng ulo ni Naya. Tuluyang kinulong ang dalaga sa kanyang mga bisig. Naya Salvador, marahang banggit ni Revan sa kanyang pangalan. Ang bawat pantig mula sa malalim at garalgal nitong boses ay parang kuryenteng gumagapang sa balat ni Naya. 5 taon. 5 taon kitang pinahanap sa bawat sulok ng mundong to at ngayon, ikaw mismong pumasok sa lungga ko? Sir Vane, hindi ko po kayo naiintindihan. Utal-utal na pagsisinungaling ni Naya. Pilit inihihiwalay ang kanyang tingin. Ayaw tumitig sa matitigas na labi ng lalaki. Isang mahina at malamig na tawa ang lumabas sa bibig ni Revan. Bahagya nitong nilapit ang kanyang mukha. Pabulong na nagsalita sa mismong tenga ni Naya na nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ng dalaga. Talaga? Hindi mo naaalala ang lalaking pumasok sa VIP section mo sa Black Obsidian? Ang lalaking tinawag mong gigolo, binayaran mo ng 5,000 piso at ginamit mo para lang patunayang hindi ka boring at baog? Huminto si Revan, tumitig sa namumulang mukha ni Naya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa matinding emosyon. May galit, may pagnanasa at may labis na possession. Alam mo bang inipit mo pa ang 5,000 piso sa nightstand ko kasama na napakasayang sticky note? Bulong ulit ng bilyonaryo. Ang kanyang hininga ay tumatama sa leeg ni Naya. Do you have any idea what kind of insult that was to Revan Vane? To treat me like a cheap escort after taking everything I had that night. Napasara ng mata si Naya sa matinding hiyang naramdaman. Patawad po, sir. Mali po ako sa lahat ng nangyari ng gabing yon. Akala ko po kasi totoong gigolo ka. Hindi ko alam na ikaw ang may-ari ng club. At dahil nalaman mong hindi ako gigolo, anong gagawin mo? Malamig at maotoridad na tanong ni Revan, habang mas lalo pang inilalapit ang kanyang dibdib sa katawan ng dalaga. Ginamit mo ang katawan ko? Tinapon mo ko na parang isang basahan matapos mong makuha ang gusto mo at pagkatapos, tumakas kang parang bula sa loob ng 5 taon? At ngayon sasabihin mong pagkakamali lang ang lahat? Magre-resign na lang po ako. Hindi ko na po tatanggapin ng trabaho. Mabilis na sabi ni Naya. Yumuko siya para magtangkang lumusot sa ilalim ng braso ni Revan at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Revan. Hinawakan nito ang bewang ni Naya at mabilis siyang inikot. Sinandal ulit sa pinto habang hawak ng mahigpit ang kanyang magkabilang kamay sa ibabaw ng kanyang ulo gamit ang isa lamang nitong kamay. You are hired, Miss Salvador. Malamig, ngunit puno ng matinding pagnanasa na bulong ni Revan. You are now my executive assistant. 24 hours a day, 7 days a week. Hawak ko ang career mo, ang mga oras mo at ang buong buhay mo. Bitawan mo ako, Revan. Giit ni Naya habang nagpupumiglas. Inilapit ni Revan ang kanyang mukha hanggang magkatapat halos ang kanilang mga ilong.
Huwag mong susubukang tumakas ulit, Naya. Dahil hahanapin kita kahit sang sulok ka ng mundo magtago. Binayaran mo ako para sa isang gabi noon, pero mula ngayon, sisiguraduhin ko, babayaran mo ako ng buo sa natitirang mga araw ng buhay mo. Naging isang buhay na impyerno at paradang puno ng tukso ang mga sumunod na linggo para kay Naya bilang personal executive assistant ni Revan Vane. Ginawa ng bilyonaryo lahat upang manatili siya sa sakop ng paningin nito. Ang mga gawaing ibinibigay sa kanya, napakarami at napakaigpit. Ngunit sa kabila ng malamig at walang awang trato ni Revan sa ibang mga opisyal ng kumpanya, kay Naya may kakaibang pag-iingat at lihim na pagpapakita ng lambing ang lalaki. Palagi itong nagpapahanda na espesyal na tanghalian para sa kanya. Pinapansin ang bawat maliit na pagod sa kanyang mukha at palagay na nakatitig sa kanya tuwing nagtatrabaho siya sa katabing mesa. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Naya ay dumating noong Biyernes ng hapon. Nagkaroon ng matinding emergency sa penthouse na inuupahan ni Naya. Ang kinuha niyang daycare nanny para sa 6 niyang anak biglang sinugod sa ospital dahil sa severe appendicitis. Kasabay nito, nagkaroon ng biglaang hindi maiiwasang emergency meeting ang Board of Directors ng Vane Enterprises, kung saan kailangan ni Revan lahat ng mga kompidensyal na dokumento na hawak ni Naya. Dala ng matinding kapigipitan, kawalan na mapag-iiwanan sa mga bata, walang nagawa si Naya kundi ipasundo ang 6 niyang anak sa kanyang private driver at lihim silang dinala sa VIP lounge sa loob ng kanyang assistant's office. Ang silid na katabi mismo na mismong executive suite ni Revan. Makinig kayong 6 sa akin. Nakaluhod na pakiusap ni Naya, hawak ang mga kamay ni Ethan at Ella. Nanginginig ang kanyang boses sa matinding kaba. Magstay lang kayo sa loob ng silid na to, maliwanag. Huwag kayong lalabas at huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Ang boss ko napakasungit, napaka-dangerous at ayaw ng anumang istorbo. Kapag nalaman niyang nandito kayo, baka mawala ng trabaho si Mommy. Yes, Mommy. Sabay-sabay tumango ang 6 na bata. Subalit ang mga batang pinalaki ng may kakaibang angking talino ay di magdaling pigilan ng simpleng banta. Nang lumabas si Naya para mag-asikaso ng kape, i-print ang mga huling ulat para sa board meeting, dahan-dahan tinulak ni Ethan ang pinto ng lounge. Brothers, sisters, this is our chance. Pabulong na sabi ni Ethan habang mabilis pinipindot ang kanyang customized tablet. I disabled the internal motion sensors of the main office for 5 minutes. Inspection time? Dahan-dahan, pumasok ang 6 na bata sa mismong napakalawak na executive office ni Revan Vane. Si Revan ay nakaupo sa kanyang malaking swivel chair habang nakatitig sa 3 monitor ng kanyang computer. Pilit binabasa ang mga ulat ng kumpanya, ngunit ang utak niya ay tuluyan ng nilamon ng imahe ni Naya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya sa loob ng kanyang silid. Mga maliliit na hakbang na halos walang tunog sa ibabaw ng carpet. Inangat ni Revan ang kanyang ulo. Handa na sanang sitahin ng sinumang nangahas na pumasok nang walang katok. Ngunit nang makita niyang nakatayo sa harap ng kanyang desk, natigilan ang kanyang buong sistema. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Halos maibagsak niya ang hawak na gintong fountain pen. Sa harap ng kanyang mesa nakatagay ang 6 na maliliit na bata, 5 batang lalaki at 1 batang babae. Lahat sila nakasuot ng maliliit na designer clothes at nakatitig sa kanya nang walang kaabang-abang na takot. Ngunit ang tunay na pumatay sa sikmura ni Raven ay ang mukha ng mga bata, ang hugis ng kanilang panga, ang matangos na ilong, ang matatalim na mga matang kulay abelyana, maging ang paraan ng pagtayo. Parang nakatitig si Revan sa 5 maliliit na bersyon ng kanyang sarili at 1 batang babaeng may perpektong kombinasyon ng kanyang mukha at ng mukha ni Naya. Who are you? And how did you get in here? Maotoridad, ngunit garalgal at nanginginig na tanong ni Revan habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Lumapit si Ethan habang nakahalukip-kip, matapang na tumitig sa bilyonaryo. Are you the mean boss who's making our mommy work overtime until late at night? Pumasok naman si Evan at tiningnan ng livestock market chart na isa sa mga monitor ni Revan. Your short-term hedge allocations in Asian tech are inefficient, mister. If you relocate 12% to commodities, your quarterly margin will increase by 4.5%.
Lumapit si Ella. Umakyat sa malambot na sofa. Tumitig ng diretso sa mga mata ni Revan habang inaayos ang maliit niyang headband. Mister, you look so much like us. Are you our daddy? Daddy? Bumagsak ang fountain pen sa kamay ni Revan at gumulong sa sahig. Nakatitig siya sa anim na bata na tila nakakita ng isang himala mula sa kalangitan. Anim na bata, 5 taong gulang, lahat sila nagtataglay ng kakaibang angking talino at kamukhang kamukha niya. Sa mismong sandaling yon, pumasok si Naya, bitbit ang tray ng kape at mga bagong folder. Nang makita niya ang anim niyang anak na nakapalibot sa desk ni Revan, nabitawan niya ang tray. Nabasag ang mabahaling tasa sa sahig, tatapon ang mainit na kape sa carpet. Ethan, Evan, Ella, anong ginagawa niyo rito? Hysteric na sigaw ni Naya sa matinding takot, habang mabilis tumatakbo para harangan at itago ang anim na bata sa likod ng kanyang palda. Dahan-dahan naglakad si Revan patungo sa kinaroroonan ni Naya. Ang mga mata ng bilyonaryo pulang-pula sa matinding emosyon. Nanginginig ang kanyang mga labi at ang kanyang hininga naging mabigat at mabilis. Naya, garalgal na boses ni Revan habang nakatitig sa mga batang nakatago sa likod ng dalaga. Sino? Sino ang mga batang ito? Nanginginig ang buong katawan ni Naya habang pilit tinutulak ang anim na bata sa likod ng kanyang palda. Naramdaman niya ang maliliit na kamay ni Ella at Ellie na nakakapit ng mahigpit sa kanyang damit. Ang malamig at formal na suot niyang corporate attire parang nawala ng silbi sa harap na nag-aalam na presensya ng lalaking nakatayo sa kanyang harap. Mga anak ko sila, Sir Vane. Patawad po. Nagkaroon lang po ng emergency sa nani nila. Nauutal at mabilis na pahayag ni Naya. Pilit iniiwas ang kanyang mga mata habang sinusubukan umatras patungo sa pinto. Aalis na po kami agad. Magre-resign na rin po ako ngayong araw na to. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Naya. Ang sigaw ni Revan parang kulog na nagpayanig sa buong malawak at tahimik na opisina. Sa isang mabilis at maotoridad na hakbang, tinawid ng bilyonaryo ang distansya sa pagitan nila. Hinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Naya, hindi para saktan ang dalaga, kundi para pigilan to sa muling pagtakas. Forced niyang iniharap si Naya sa kanya, pilit pinatititig sa kanyang mga matang pulang-pula sa matinding emosyon. 5 taon! Garalgal at puno ng galit na bulong ni Revan. Ang kanyang hininga tumatama sa mukha ni Naya. 5 taon ang nakararaan mula nung gabing yun sa hotel at ang mga batang to, 5 taong gulang na rin sila. Tumingin ka sa mga mukha nila, Naya. Huwag na huwag mong susubukan na sabihin sa akin hindi mo sila anak. Pumatak ang mga luhang matagal nang pinipigil ni Naya. Ang takot, galit at pagod na tinago niya sa loob ng 5 taon. Habang mag-isang tinataguyod ang 6 na sanggol sa ibang bansa ay tuluyan ng sumabog. Ano naman kung anak mo sila? Sigaw pabalik ni Naya habang pilit kumakawala sa hawak ng lalaki. Oo, Revan, anak mo sila. Pero nung gabing yun sa bar binayaran kita, akala ko gigolo ka. At nang nalaman kong buntis ako sa 6 na sanggol, natakot ako. Nabalitaan kong bilyonaryo ka na balitang baog at walang gustong makasama. Ayokong isipin mo ginagamit lang kita para sa pera mo kaya ako tumakas. Ayokong tratuhin mo ang mga anak ko na parang produkto lamang ng isang pagkakamali. Napatigil si Revan. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang bilyonaryo habang nakatitig sa umiiyak na mukha ni Naya. Ang matigas nitong panga dahan-dahan na lumabas sa kanyang bibig. At dahan-dahang lumambot. Pagkatapos isang mahina, garalgal at napakaitim na tawa. Isang tawang puno ng sakit, panghihinayang at matinding pagmamahal. Baog? Akala mo baog ako? Umiling si Raven, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Naya hanggang sa magkalapat ang kanilang mga noo. Mararamdaman ang mabilis at mabagal nitong hininga. Ang chismis na yon gawa-gawa ng mga kalaban ko sa negosyo para di ako lapitan ng mga babaeng naghahabol sa kumpanya ko. At noong gabi yun sa bar, hindi ako gigolo, Naya. Ako ang may-ari ng VIP club na yon at ng buong hotel sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Naya. Napahinto siya sa pag-iyak. Ano? Pumasok ka sa VIP section ko. Tinawag mo kong gigolo. Inalok mo ko ng 5,000 piso at dahil sa matinding attraction ko sa'yo, sa unang tingin pa lamang pinatulan kita. Gigil, ngunit puno ng lambing na pahayag ng bilyonaryo.
At ang 5,000 piso na inipit mo sa nightstand ko kasama ng maikling sulat mo, nakatago pa rin sa pinaka-secure na safe ko sa mansyon hanggang ngayon bilang tayong alaala ng babaeng nagnakaw ng puso ko at tumakas. Napatakip ng bibig si Naya. Ang buong akala niya sa loob ng 5 taon, isang mababang transaksyon at malaking pagkakamali. Ngunit ang lalaking katapat niya ngayon ay ang tunay na nagmamay-ari ng lahat at 5 taon na palang naghahanap sa kanya. Habang nakatutok ang dalawa sa isa't isa, dahan-dahang lumapit si Ethan at tinapik ang binti ng bilyonaryo gamit ang kanyang mini tablet. So, you're actually a billionaire CEO and you are our biological father? Formal na tanong ng panganay. Dahan-dahan bumitaw si Revan kay Naya at lumuhod sa harap ng 6 na bata. Ang matigas, malamig at kinatatakutang CEO ng Vane Enterprises tuluyan nang nawala. May mga luhang gumulong sa pisngi ng bilyonaryo habang isa-isang hinahawakan ang maliit na mukha ng kanyang mga anak. Tinitigan niya ang matatalim na mata ni Ethan, Evan, Enzo, Ellie, Eric at ang magandang mukha ng bunso niyang si Ella. Yes, I am your dad. Pabulong na sabi ni Revan habang inilalapit ang 6 na bata at niyakap sila ng sabay-sabay. At hindi ko na kayo hahayaang mawala ulit sa akin. Gagawin kong lahat para sa inyo. Tumingin si Ella sa kanyang mga kapatid at pagkatapos ay kay Revan. Mommy said you were a mean boss, but you smell you like expensive perfume and you have a big office. Can I have my own toy room here? Natawa si Revan sa gitna ng kanyang pag-iyak. You can have the entire floor, my princess. Tumayo ang bilyonaryo at humarap ulit kay Naya na patuloy nakatayo at tulala. Lumapit si Revan, hinawakan ng malamig na kamay ng dalaga at nilagay ito sa kanyang dibdib. Sa mismong tapat ng kanyang puso na pumupukpok ng napakabilis. Binayaran mo ko ng 5,000 piso para sa isang gabi, Naya. Pabalong at maotoridad na pahayag ni Revan habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ngayon, ibibigay ko ang buo kong kumpanya. Lahat ng ari-arian ko at buong buhay ko kapalit ng natitirang mga araw mo. You and our children belong to me now. At wala kang magiging pagtakas na mangyayari. Di na pinahintulutan ni Revan na makabalik pa si Naya at ang 6 na bata sa inuupuan nilang maliit na apartment. Sa loob lang ng 3 oras, matapos ang emosyonal na pagtatapat sa opisina, ginalaw ng bilyonaryo ang kanyang buong pribadong seguridad at logistical team. Nilipat lahat ng kanilang gamit patungo sa napakalawak, napakahigpit at napaka-luxurious na Vine Mansion sa Forbes Park. Isang fortress ng karangyaan na nakatayo sa gitna ng hektar ng duntiang hardin. Bawat isa sa 6 na bata binigyan ng sariling suite na idinisenyo ayon sa kanilang kakaibang talino at hilig. Si Ethan nakakuha ng isang state-of-the-art cybersecurity hub. Si Evan binigyan ng live trading station ng mga direct terminal sa Wall Street at London Stock Exchange. Si Enzo may sariling fully equipped martial arts dojo. Si Ellie pinagpatayo ng isang mini pharmaceutical research lab. Si Eric nakatanggap ng isang strategic command center na may mga interactive maps at tactical displays at si Ella nagkaroon ng sariling walk-in closet at professional photography studio na mas malaki pa sa dating apartment ng pamilya. Ngunit, bago tuluyang magsimula ang panibagong kabanata ng kanilang tahimik at masayang buhay, may isa pang utang na kailangan singilin at bayaran. Inutusan ni Revan ang kanyang intelligence team at chief legal counsel na kalkalin ang bawat detalye sa buhay ng dating nobyo ni Naya na si Derek Velasco. Nalaman ng bilyonaryo ang tungkol sa matinding kababuyan, pang-aalipusta at pagtataksil na ginawa nito kasama ng dating sekretaryang si Solira, 5 taon ang nakakaraan sa mismong anibersaryo nila ni Naya. Dahil sa matinding galit sa ginawang pagdurog ng dalawa sa puso at dignidad ng babaeng pinakamamahal niya, hindi gumamit si Revan ng marahas na paraan. Ginamit niya ang pinakamasakit na arma sa isang bilyonaryo, ang kanyang walang limitasyong kapangyarihan sa negosyo. Sa loob ng 45 minuto sa pamamagitan ng isang agresibong hostile takeover at pagbili sa lahat ng utang ng kumpanya ni Derek, tuluyang napunta sa mga kamay ni Raven Van ang buong Velasco Group.
Kinabukasan, pinatawag ni Revan sina Derek at Solira sa executive boardroom ng Vane Enterprises. Pumasok ang dalawa, pawisan, nanginginig sa takot at halos lumuhod sa sahig habang nakatitig sa bakanteng presidential chair. Wala silang kaalam-alam kung bakit ang pinakamakapangyarihang CEO sa buong bansa nag-abalang bilhin ng kanilang maliit at malapit ng maluging kumpanya. Sir Vane, isang napakalaking karangalan po na mabili ninyo ang aming kumpanya. Kabadong pahayag ni Derek habang pilit nagpapakita ng magandang asal. Handa po kaming maglingkod sa inyo ni Solira. Di na natapos ni Derek ang kanyang sasabihin nang dahan-dahan bumukas sa malaking double doors ng boardroom. Pumasok si Naya, nakasuot na isang napakagandang Chanel crimson dress na perpektong nagpapakita ng kanyang magandang hubog ng katawan. Nakasuot ng kulay gintong luxury heels at may mga mamahaling diamante sa kanyang leeg at tenga. Ang kanyang tindig puno ng tiwala sa sarili, dignidad at kapangyarihan. Sa kanyang gilid ay si Revan Vane na nakasuot ng pasadyang black suit, habang sa likod nila ang anim na magkakapatid na nakasuot ng maiitim na mini tuxedo at designer dresses. Nanlaki ang mga mata ni Derek at Solira. Halos lumuwa ang mga mata ng dalawa at napatakip ang bibig ng sekretarya. Naya? Utal at gulat na sigaw ni Derek. Halos mawala ng balanse sa kanyang kinatatayuan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakadamit ng ganyan? Paano ka nakapasok sa boredom ni Mr. Vane? Aba, Derek at Solira, long time no see. Nakangiting pahayag ni Naya sa isang malamig, formal at eleganteng boses na nagpatahimik sa buong silid. Naya, isang walang kwenta at dukhang babae ka lang, sigaw ni Solira habang nakaturo ang maruming daliri sa dalaga. Huwag kang magkunwaring mayaman sa harap ng CEO. Guard, palabasin niyo ang babaeng to? Mabilis sumakbang si Revan pabalik sa tabi ni Naya. Inakbayan ng bilyonaryo ang bewang ng dalaga at inilapit to sa kanyang dibdib. Bago binaba ang kanyang ulo upang dahan-dahan, halikan ang mga labi ni Naya sa mismong harap ng dalawang traidor. Mag-ingat ka sa pananalita mo sa misis ko, Miss Solira. Malamig, garalgal at nakakamatay ang boses ni Revan na nagpalutang sa matinding takot sa hangin. Si Naya Salvador ay ang kasalukuyang Vice President ng Vane Enterprises. Ang misis ko at ina ng anim kong tagapagmana. Napatulala si Derek. Tumingin siya sa anim na bata na isa-isang tumitig sa kanya ng may matatalim at nangingibabaw ng mga mata. Mga batang kamukhang kamukha ng bilyonaryong si Revan Vane. Anim na anak. Sextuplets? Bumagsak ang panga ni Derek habang nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Biglang pumasok sa utak ni Derek ang mga salitang binitawan niya 5 taon nang nakakaraan habang nakapatong kay Solira sa ibabaw ng desk. Sigurado ko baog ang babaeng yon, napaka-boring sa kama. Walang ibang lalaking magtsatsaga sa kanya. Isang matinding panghihinayang, hiya at sakit ang sumaksak sa puso ni Derek. Ang babaeng tinapon at pinagtawanan niya noon ay masayang-masaya ngayon sa piling ng pinakamayamang lalaki sa buong Asya at biniyayaan pa ng 6 na perpektong anak. As for your small company, Derek, malamig na patuloy ni Revan habang nakatitig sa lalaki na parang isang basahang walang halaga. You and your mistress are officially fired. Blacklisted din kayong dalawa sa lahat ng bangko, kumpanya at negosyo sa buong bansa. Sisiguraduhin ko, wala nang kumpanyang magpapasahod pa sa inyo kahit kailan. Good luck surviving in the streets. No, please, Mr. Vane. Naya, patawarin mo ko. Naging tanga ko noon. Nagmamakaawang sigaw ni Derek habang lumuluhod sa sahig, nagtatangkang hawakan ang dulo ng dress ni Naya. Ngunit mabilis sumarang si Enzo, tinulak ang kamay ni Derek gamit ng isang mabilis na martial arts block, habang si Ethan mabilis na nag-type sa kanyang tablet para i-freeze ang natitirang bank accounts ng dalawa. Umiiyak at nagmamakaawa, pinalabas ng mga armadong security guards sina Derek at Solira habang pinapanood sila ng buong pamilya Vane. Nang gabing yon sa malawak na marble balcony ng Vane Mansion, nakatayo si Revan at Naya habang pinapanood ang 6 nilang anak na masayang naglalaro sa malaking illuminated garden sa ibaba. Niyakap ni Revan si Naya mula sa likod. Sinandal ang baba sa balikat ng dalaga habang nakahawak ang mga daliri niya sa kamay nito. Salamat, Naya, pabalong na sabi ni Revan habang humahalik sa leeg ng dalaga.
Salamat dahil pumasok ka sa VIP section ko nung gabing yon at binayaran mo ko ng 5,000 piso. Nangiti si Naya, humarap sa lalaki, pinalupot ang kanyang mga kamay sa leeg ng milyonaryo. Salamat din, Mr. Vane. Akala ko yun ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Yun pala, yun ang simula ng pinakamagandang pangarap na binigay sa akin ng tadhana. Niyoko nireba ng kanyang ulo. Inangkin ng mga labi ni Naya sa isang halik na puno ng matinding tamis, pagmamahal, at pangako ng walang katapusang pagsasama. Isang patunay ng pag-ibig na nagmula sa galit at pagkakamali po pwedeng magbunga ng pinakamasayang pamilya sa buong mundo. Ang araw ng kasal ni Revan, Vane at Naya Salvador tinuring ng media bilang the grandest wedding of the century. Nakatayo isang napakalaking glass cathedral sa gitna ng isang pribadong isla sa Palawan na eksklusibong binili ni Revan para lamang sa okasyong ito. Ang buong paligid na papalamutian ng libo-libong imported na puting rosas, orchids at mga nakasinding crystal chandeliers na nagbibigay asul at kulay gintong liwanag sa kahabaan ng aisle. Sa dulo ng altar nakatayo si Revan Vane, nakasuot na isang pambihirang white velvet tuxedo gawa ng pinakasikat na designer sa Paris. Kahit sanay siyang humarap sa mga bilyonaryo at malalaking politiko sa buong mundo, halata ang matinding kaba at panginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga matang kulay abelyana ay nakatutok lamang sa pinto ng katedral, di makapaghintay na makita ang babaeng tinadhana sa kanya. Tumunog ang isang napakagandang tugtog ng grand piano at cello. Dahan-dahan bumukas ang dambuhalang pinto na gawa sa mahogany. Unang pumasok ang 6 na mga anak ng mag-asawa na nagsilbing opisyal na entourage of honor. Ethan at Evan. Nakasentro ang boys bilang ring bearers. Hawak ang 2 velvet pillow kung saan nakapatong ang mga diamanting singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Enzo at Ellie. Nagsilbing Bible at coin bearers. Nakatayo ng tuwid na may seryoso ngunit proud ng ngiti para sa kanilang mga magulang. Eric, ang tumayo bilang junior best man na formal pang tumango sa kanyang ama habang naglalakad sa aisle. Ella, ang nag-iisang flower girl na nakasuot ng napakagandang pink ball gown. Masayang nagtatapon ng mga petals ng puting rosas habang kumakaway sa mga VIP guests. At nang tumugtog ang pamilyar na himig ng wedding march, tuluyan nang pumasok si Naya. Napatigil ang hininga ng lahat ng bisita, lalo na ni Revan. Si Naya mukhang isang tunay na reyna. Nakasuot siya ng isang pasadyang off-shoulder lace wedding gown na pinalamutian ng maliliit at totoong diamante. Ang kanyang veil may habang 10 metro. At ang kanyang mukha ay nagniningning sa matinding kaligayahan at kagandahan. Nang makarating si Naya sa gitna ng altar, mabilis na humakbang si Revan para salubungin siya. Dahan-dahan, kinuha ng milyonaryo ang malamig at nanginginig na kamay ni Naya bago to iniharap sa pari. Napakaganda mo, my queen, pabulong na sabi ni Revan habang may bahagyang luha ng kagalakan na gumulong sa kanyang pisngi. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng vows, inabot ni Ethan ang mic sa kanyang ama. Tumitig si Revan ng malalim sa mga mata ni Naya at nagsimulang magsalita sa kanyang garalgal ngunit puno ng emosyong boses. Naya, 5 taon na ang nakararaan. Pumasok ka sa buhay ko sa pinaka hindi inaasahang paraan. Pumasok ka sa VIP suite ko. Ginamit mo ko at binayaran mo ko ng 5,000 piso. Napatawa ang mga bisita sa sinabi ni Revan. Samantalang napangiti si Naya habang nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha. I thought it was the most insulting night of my life, but it turned out to be the greatest blessing I could ever ask for. You gave me a reason to love, and you gave me 6 brilliant angels. Today, in front of God, our children, and the world, I give you my whole life, my wealth, my heart, and my soul. Mula ngayon hanggang sa huling hininga ko, ikaw at ang mga anak natin ang tanging pagsisilbihan ko. Umiyak na rin si Naya habang hawak ang kamay ng lalaki. Revan, akala ko noon, nakatakda akong maging talunan at mag-isa, pero tinuro mo sa akin kung paano maging malakas, kung paano magmahal ng buo, at kung paano magkaroon ng isang totoong pamilya. Di ko kailangan ng kahit anong pera o kapangyarihan sa mundo dahil ikaw at ang 6 nating anak ang pinakamalaking kayamanang natanggap ko. I love you, Revan. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife, pahayag ng pari.
You may now kiss the bride. Mabilis inabot ni Revan ang bewang ni Naya. Inangat ang veil nito. Inangkin ng mga labi ng kanyang asawa sa isang matindi, malalim at puno ng matamis ng pagmamahal na halik. Nagpalakpakan lahat ng bisita habang ang anim na bata sa gilid masayang naghihiyawan at nag-cheer para sa kanilang mga magulang. Nang gabi ring yon, ginanap ang grand reception sa tabi ng dalampasigan sa ilalim ng maliwanag na buwan at kumikislap ng mga paputok sa kalangitan. Habang ang anim na bata ay masayang naglalaro sa dalampasigan kasama ng kanilang mga personal guards at nannies. Nakatayo si Revan at Naya sa isang elevated wooden deck habang umiinom ng champagne. Niyakap ni Raven si Naya mula sa likod at sinandal ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. So, Mrs. Vane, pabulong na gante ni Revan na may kasamang nakakalokong ngisi. Ngayong kasal na tayo at bayad na ang 5,000 piso ko, kailan natin susundan ang 6 na genius babies natin? Nanlaki ang mga mata ni Naya at napaharap sa asawa habang namumula ang mga pisngi. Revan, 6 na nga sila, gusto mo pa talagang dagdagan? Isang malakas at masayang tawa ang pinakawala ng bilyonaryo bago ulit niyukod ang kanyang ulo para halikan ng mga labi ni Naya sa ilalim ng maliwanag na buwan. Wala nang sakit at galit ng nakaraan. Sa piling ng bawat isa at ng kanilang 6 na anak, natagpuan ni Naya at Revan ang pinaka-perpektong happy ending na itinadhana para sa kanila. At dyan nagtatapos ang kwento ni Naya at Revan, mga kazayma. Kung may isang mahalagang aral tayong makukuha sa kwentong to, yun ay huwag mo kailanman hahayaan na ilarawan ng ibang tao ang tunay mong halaga. Inalipusta at tinapon si Naya ng ex niya pero hindi siya nananatiling dugmok. Pinaglaban niya ang sarili niya, tinaguyod ang kanyang mga anak at napatunayan na mas sigit pa siya sa mga maling salitang pinukol sa kanya. Kapag natuto kang magsikap at pahalagahan ang sarili mo, tadhana mismo ang maglalagay sa iyo sa tamang lugar, kasama ng mga taong totoong nagmamahal at magpapahalaga sa iyo. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share at mag-subscribe na para sa marami pang kwentong nakakakilig at nakaka-inspire. I-comment nyo rin sa ibaba ang paborito niyang karakter sa 6 na Genius Babies. Muli, ako si Miss Sandra at magkita-kita tayo ulit sa susunod nating kwento.